Mga ka-agri, narito na ang mga istoryang dapat niyong panoorin sa ating programa ngayong araw. Mga ka-agri, binisita ng ating team ang nagpapatuloy na pagpapagawa ng Farm to Market Road sa Isulan, Sultan Kudarat sa ilalim ng Philippine Rural Development Project. Paano kaya nakatutulong ang nasabing proyekto sa daan-daang magpapalay sa lugar? Alamin sa ating special report. Multipurpose drying pavements na may kasamang bodega at rice reaper. Ilan lamang yan sa mga interbensyon ng Department of Agriculture na tinanggap ng mga magsasaka sa Cabacan, North Cotabato. Ano-ano mga proyekto pa ba ang kanilang nakuha? Abangan sa mula sa mga magsasaka. At sa isang pambihirang pagkakataon ay nakapanayam ng Agri-Tayo Soc Sergeant si North Cotabato Governor Lala Talino Mendoza at antabayanan mamaya ang kanyang mga sinabi tungkol sa DA. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri-Tayo Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri-Tayo Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri-Tayo Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri-Tayo Soc Sergeant, Agri-Tayo Soc Sergeant, Agri-Tayo Soc Sergeant, Agri-Tayo Soc Sergeant. Isang masaganang araw po sa ating lahat mga ka-agri, lalong-lalo na sa ating mga televiewers na linggo-linggong nakatutok dito sa ating programa. Isang masaganang araw sa iyo, Christian. Isang magandang buhay sa iyo, Marie, and sa lahat ng ating mga ka-agri. At nais ko lang batiin ang lahat ng mga taga North Cotabato ng Happy 101st Foundation Anniversary. Yes, sama ka dyan, Christian. And aside from that, ay pinagdiriwang din po ngayon ang Kalibungan Festival na isa sa mga pinakamalalaking kapistahan dito sa Soc Sergeant. Alam mo ba, Marie, na ang Kalibungan ay isang Manobo word na nangangahulugang gathering o yung pagtitipon-tipon. Ito ay isang week-long celebration na kung saan highlights ang mga cultural presentation, ethnic dances, music, rituals at marami pang iba na nagpapakita ng unique na kultura ng mga taga North Cotabato. And aside from that, meron tayong mga bahay kubo competition at agri-trade fair na kung saan bidang-bida ang mga produktong sagana sa bawat bayan ng North Cotabato. Yes, Christian, at kung napapansin mo ay dagsahan na nga ngayon dito ang mga tao upang makisaya sa pagdiriwang na ito. At syempre, hindi rin nagpauli ang Agri-Tayo Soc Sergeant team upang iatid sa inyo ang mga detalye sa mga kaganapan dito. Kaya mga ka-agri, tutok lamang po dito sa ating programa. Kaya Christian, simulan na natin. Narito po muli ang inyong isang oras na programa ang hatid sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Katuwang ang Regional Agricultural and Fishery Council 12 led by Chairman Junicio Bautista. Kaya atin ang alamin ang mga malalaking balitang agrikultura ngayong linggo. Mula rito sa North Cotabato Provincial Capital, narito na ang ating Agri-Balitan! Sa ulo ng ating mga nangungunang balitang agrikultura, pagdiriwang ng ika-101 taong anibersaryo ng North Cotabato, dinagsa ng higit sa 30,000 katao. Panayam ng Agri-Tayo Soc Sergeant kay Governor Lala Mendoza, tutukan. Mga ipinagmamalaking produkto ng 17 bayan at isang lungsod ng probinsya ng North Cotabato naging sentro ng atraksyon sa Kalibungan Festival 2015. Department of Agriculture 12 nagkaroon ng seminar workshop para sa pagbubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Mechanization Plan.
Mga bininang palay na kayang labanan ang mahabang tagtuyot, inirerekomendan ng Philippine Rice Research Institute sa mga magpapalay. At para sa detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba ang Buludto. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Halos hindi mahulugang karayom ang Provincial Capital Compound ng North Cotabato sa Amas, Kidapawan City sa pagtatapos ng selebrasyon ng ika-101 taong pagkakatatag ng probinsya. Ginanap ang culminating activity noong September 1 na dinagsa ng humigit kumulang sa 30,000 katao. Alamin ang naging highlights sa pagdiriwang sa Agribalita ni Lito Mariano Salo. Naging makulay ang pagdiriwang ng mga taga North Cotabato ng Kalibungan Festival 2015 at ang ika-101 taong anibersaryo nito na may temang sa kapayapaan at pagkakaisa kaunlaray na tatamasa noong September 1 sa pangunguna ni Governor Emilio Talino Mendoza. Ang North Cotabato ay ang pinakamalaking probinsya sa Soc-Sargen Region na binubuo ng 17 munisipalidad at isang lungsod. Sagana sa iba't ibang produktong agrikultura ang lalawigan na siyang pinagtutuunan ng pansin ng provincial government. Mas lumalakas dito ang community participation kung makikita mo, mula sa pamilya na sumasali yung mga kabataan sa mga iba't ibang kompetisyon, mula street dancing to sports, mga ibang ilan na merong negosyo panahon sa kalibungan, sa barangay pa lang nila, merong hanap buhay dahil napakarami mong papakainin. Siyempre, sa paggawa mo pa lang ng pack lunch, marami kang may employ kahit sa maliit na panahon. Yung mga na-deploy din namin ng mga additional workforce to secure kalibungan at malinis na kapaligiran. Yung mga nanininda ng mga prutas, dala na rin ng masaganang ani sa aming probinsya. At yung likas na pagmamalaki ng bawat bayan sa kanilang produkto. Sa panayam ng Agri-Tayo Soc-Sargen kay Governor Lala, patuloy na pinaghahandaan ng pamahalaang panlalawigan ang iba't ibang banta ng panahon na humahadlang sa pagtatamo ng mataas na ani ng mga magsasaka kagaya na lamang ng umiiral na El Nino. 101 years na pagkatatag ng aming probinsya ng Empire Province ay napakalaking historya. Kaya kailangan palakasin para kaming mga Cotabateño ay patuloy na magpakita ng malasakit, pagmamahal at respeto dahil kami dito ay tri-people, Kristiyanos, Muslim at Lumad. Lalo na kami ay agriculture-based na probinsya sa tulong ng Department of Agriculture, lalong gumaganda yung aming pagsasaka. Pero ang pinakamalaki naming challenge ngayon ay ang parating na drought or El Nino. Kaya kailangan magpasalamat kami sa 101 years na pagkatatag for all the blessings, the challenges, and at the same time, pray to the Creator na kakayanin namin yung crisis na dulot ng El Nino. We received the instruction coming from the governor to prepare for the incoming El Nino. So one of the agenda that I would push when we have our session by next week is to lay down the plans for cloud seeding and the procurement of rice, white rice, white corn rather, white corn, and this will be intended for stockpiling for the incoming El Nino. At the same time, we wanted, of course, to secure white corn because of the price of corn in the market today is very low. We wanted, of course, to purchase this up so that those farmers who can sell those corn to the provincial government could have a higher price. Ayon sa mga matataas na opisyal ng probinsya, isa sa mga proyektong agrikultura na kanilang ipinagpapasalamat sa Department of Agriculture ay ang Philippine Rural Development Project o PRDP, kung saan handang-handa na rin ang fund allocations ng PLGU. We allocated 62 million as our counterpart for PRDP. In fact, hirap na hirap kami ngayon dahil napakaraming proyekto ng gobyerno. In-outsource na namin yung aming program of works para lang mahabol namin at maipasa namin yung mga road networks na in-enroll namin sa PRDP. One of the
commodities of the province, no? Yung rubber, no? And we know nowadays that the rubber is only 17 or 18 pesos per kilo, no? Cap lump. And that had been the issue in the past that the provincial government is doing nothing, no? To make the prices of rubber higher, no? And that's one of the reasons why we have proposed to the PRDP the establishment of mini processing plant, the backyard processing plant. We have, of course, in Alyosan, no, that will be established in Alyosan, and many of those components will be distributed in the different municipalities. No? So, if this will push through, we hope that the farmers themselves will become the traders. No? We will going to eliminate those traders who've been in the business for a long time, that they have been manipulating the price of rubber. Samantala, hindi kumulang sa 30,000 katao mula sa lalawigan at mga turistang galing ng mga karatig lugar ang dumagsa sa Amas Provincial Capital upang saksihan ang bonggang-bonggang selebrasyon ng North Cotabato. Naging makabuluhan, makulay at matagumpay ang selebrasyon ng ika-101 taong anibersaryo ng probinsya ng North Cotabato at umaasa nga si Governor Lala Talino Mendoza na mas magiging progresibo pa ang sektor ng pangistaan at pansakahan sa lalawigan sa mga susunod na taon. Mula rito sa provincial capital sa Amas, Kidapawan City, nag-uulat para sa Agri Tayo Soccer Gen, ako si Lito Mariano Salvo. Sa kaugnay na balita, isa sa mga nakaaaliw na aktibidad na idinaos ng North Cotabato sa anibersaryo nito at sa Kalihungan Festival 2015 ay ang Market sa Kapitolyo na layuning mai-showcase ng mga bayan at lungsod ang kani-kanilang ipinagmamalaking produkto maging ang ilan sa kanilang mga agro-tourism hubs. Kasama si Ms. Nelly Ilanan, Maki-Agri-Balita, kay Christian Nataliano. Isa sa highlights sa 101st Anniversary at Kalihungan Festival 2015 ng North Cotabato ay ang Products Display and Trade Exposition ng mga ipinagmamalaking produkto ng iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. Yes, mga kaibigan, nakaisa ho ang Agri Tayo Soccer Gen sa pagdiriwang ng 101-year anniversary ng probinsya ng North Cotabato. Ito ho ay tinatawag na Kalihungan Festival, kung saan isa ho sa pinakatampok na aktibidades ay ito pong market o exhibit ng mga agri-products dito po sa pavilion sa Amas Capitol dito po sa Kidapawan City. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, layunin ng nasabing mga aktibidad na maipromote ng mga City at Municipal Agricultural Office ang mga produktong hitik sa kani-kanilang lugar na maaaring makaengganyo ng mga malalaking buyers. Actually, nagkaroon po tayo ng Farmers and Fisher Folk Day and also yung mga RBOs Day natin. Meron tayong Bantay Peste Day and also yung Agri-Entrepreneurs Day. Sa Agri-Entrepreneurs Day natin, nagkaroon ng mga pa-contest para sa ating mga agri-entrepreneurs na mga nagdenegosyo ng mga farmers and group of women na mga kasama natin sa agrikultura. Nagkaroon din po ng lectures regarding sa credit and nagkaroon din ng lecture ang DA Ahmad through Mr. Danny Centillas. So actually, ang objective nito ay magkaroon ng kaalaman ng ating mga agri-entrepreneurs na mapaunlad ang kanilang mga negosyo. Yes, sa Trade Expo natin, meron tayong mga medium and small enterprises na nagdi-display ng kanilang mga products. Actually, meron tayong isang regional Gawad Saka winner doon na nag-display to the City South Tropics na meron silang wines na pinamumunuan ni Dr. Luz Taposok. So yung product nila ay na-display doon, and also yung mga agricultural products ng North Cotabato ay pinapakita dito kasama ng mga handicrafts at mga food products. Ayon sa mga exhibitor, ang naturang aktibidad ay isang magandang inisyatibo upang maipakilala at maipakita ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto. Ang mga product showcase namin po sa market sa Capitol is yung mga produce po ng mga Rural Improvement Club, yung finished products tulad ng agri-products tulad ng yung banana yung banana chips, and then meron tayong mga peanuts, yung mga peanut yung bandi at saka yung mga process na po na mga pagkain natin. So far
excitement po ang experience kasi first time namin na nahil dito sa The Basket po na bagong established na building ng probinsya po ng Cotabato. Malaking tulong po ito sa ating mga magsasaka dahil ang kanilang mga produkto ay na parang i-advertise po through dito sa Kalibungan. Nadadala po nila ang kanilang mga finished products sa kanilang barangay dito sa probinsya po ng Cotabato. Ang Trade Expo talaga, na-enjoy talaga ako kasi ma-promote namin ang aming mga produkto. And then, last year, 3rd prize lang kami. Ngayon, mayroon na kaming Kera, naka-second prize na kami sa RIC Kera. So, 3rd prize na ngayon. Masaya ako, as in, nagpapasalamat ako sa DA, lalo na kay Red Bing Datukan. So, nagpapasalamat ako kay Ma'am Bing na binigyan kami ng roasting facilities na yun ang ginagamit namin ngayon for our livelihood. And then, nagpapasalamat din ako sa provincial government. Inaasahan na mas malalaking aktibidad ang planong gawin ng OPAG North Cotabato upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga magsasaka para masiguro ang tuloy-tuloy na pagyabong ng sektor ng agrikultura sa probinsya. Ang plano next year ay iisahin na lang yung market, yung selling area na ginagawa dito, iisahin na lang doon sa Centennial Pavilion o The Basket para mas masaya doon at isahan na lang dadagsain ng mga tao na lugar. At syempre, mas marami pang mga activities na pinaplano ang ating provincial government kasama ng ating Office of the Provincial Agriculturist. And we are happy na well-supported tayo ng Department of Agriculture Regional Field Office 12. In fact, nagpunta dito si Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan at pinuntahan niya ang ating mga small and medium enterprises at kasama natin siya na nag-ikot at yun pa lang bilang suporta sa ating mga activities dito sa province, masayang-masaya kami na magkatuwang tayo sa bawat activities together with the OPAG, Pamahalang Panlalawigan ng Cotabato and DARFO 12. Yun po mga kaibigan ang sinagawa nating coverage regarding po sa 101 Kalibungan Festival ng probinsya po ng North Cotabato. So congratulations po kay Governor Lala Talino Mendoza, of course, 10 po ng mga board members nito. Kasama si Ms. Nelly Ilana, nag-uulat para sa Agritayo Soxergen. Ako si Christian Matuliano. Sa iba pang balita, pinagtutuunan ngayon ng pansin ng mga empleyado ng Department of Agriculture 12 ang formulation at finalization ng Regional Agriculture and Fisheries Mechanization Plan bilang bahagi pa rin ng mas pinaiigting na Farm Modernization Program ng ehensya. Para sa dagdag na detalye, maki-agribalita kay Edgar Alan Pasaon. Hinipon ng Department of Agriculture 12 ang mga attached agency nito, mga provincial at ilang city at municipal agriculturist, mga farmer groups, mga agri-machine suppliers at ang team mula sa ahensya upang simulan ang unang hakbang sa pagpapatupad ng Regional Agriculture Fisheries Mechanization Program. Ang 3 araw na aktibidad na isinagawa noong ika-2 hanggang ika-4 ng Setyembre na idinaos sa Coronadal City ay isang consultation at workshop sa pagbuo ng Regional AFMEC Plan. Sa pananalita ni Regional Technical Director Saldi Bulron, inihayag nito na ang aktibidad ay parte sa mithiin ng pamahalaan na makasabay tayo sa globalisasyon, lalo na sa mga karatig bansa sa ating rehiyon dahil na rin sa ASEAN Economic Integration, kung saan dagdag pa nito na hindi dapat tayo mahuli sa mga bansa sa ASEAN region sa mekanisasyon. Ipinaliwanag naman ni Engineer Christy Pulido, ang Chief ng DA Central Agricultural and Fishery Engineering Division, ang mga mahahalagang probisyon ng Republic Act 10601 o Agri-Fisheries Mechanization Law at ang pagpapatupad nito bilang isang programa ng Department of Agriculture. Ayon kay Pulido, mahalaga ang pagbabalangkas ng Agri-Fishery Mechanization Plan sa bawat rehiyon dahil sa ang 9.7 million hectares ng bansa ay ginagamit sa intensive cultivation kung kaya't nararapat na mas paigtingin pa ang pagpapatupad ng mechanization program ng pamahalaan upang matiyak ang mas mataas pa na ani.
Iniulat din ng opisyal na malaki na rin ang alokasyon ng pamahalaan sa mekanisasyon dahil ayon sa General Appropriations Act of 2015, nasa 4.02 bilyong piso na ang pondo para sa agricultural and fishery equipment and facilities support services ngayong taon. Binigyang diin naman ni Planning, Monitoring and Evaluation Division Officer in Charge, Reynaldo Lumaki, na ang hakbang na ito ay para sa pagbigay ng dekalidad, ligtas at pangmatagalang mga ekwipo sa mga magsasaka at nangingisda ay matatabon lamang kung magtutulungan ang lahat, hindi lamang ang DA at ang mga attached agencies nito, kundi pati na rin ang supplier at manufacturer, pati na rin ng mga magsasaka. Ipiniliwanag naman ng bawat component ng AFME program. Ito ay ang mga Research, Development and Extension component, Human Resource Development component, Standards and Regulations component, Local Assembling and Manufacturer of Agri-Fishery component, at Support Services and Institutional Development. Sa naging workshop, hinati naman ang abot sa 80 partisipante na nanggaling sa mga iba't ibang sektor ng 5 grupo upang tukuyin ang mga isyu sa mekanisasyon sa rehiyon at mga rekomendasyon sa mga ito at kasama na ang mga targets. Ang ikalawang workshop naman ay ang preparasyon ng mga physical targets at budgetary requirements para sa agri-fishery mechanization simula 2016 hanggang taong 2022. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Soc Sergeant. Ako si Edgar Alan Pasaon. At sumainyo ang unang bahagi ng ating Agri-Balitaan. Susunod. Season-long School on the Air na binubuo ng 3 topiko na kinabibilangan ng farm mechanization, ASEAN Economic Integration at Climate Change umeere na sa mga programang pangradyo ng DA12. Milyon-milyong pisong halaga ng mga proyekto gaya ng farm-to-market roads at post-harvest facilities nakuha ng 2PLGU mula sa DA12. At mga magpapalay, hinihikayat ng DA PhilRice na magtanim ng mga drought-tolerant rice varieties bilang paghahanda sa nakaambang mahaba-habang El Nino. Sundan ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Agri-Tayo Soc Sergeant. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Sa pagpapatuloy ng ating Agri-Balitaan, pinasaya ng pamunuan ng DA12 ang higit sa 200 magsasaka sa bayan ng Tupi, South Cotabato matapos magdaos ng mini-ulat sa bayan ang ahensya bilang bahagi ng ika-62 anibersaryo ng naturang munisipyo. Sundan ang mga naging pangyayari roon sa Agri-Balita ni Carl Ulysses Aguilion. Dahil sa mga konkretong farm-to-market roads na nabigay ng DA sa Tupi, mas lalo pang tumataas ang kita ng ating mga magsasaka. Ito ang naging mensahe at pasasalamat ni Mayor Reynaldo Tamayo sa Department of Agriculture 12 sa ginanap na mini-ulat sa Bayan at Farmers Forum noong ika-4 ng Setyembre. Inihiyag nito na dahil sa mga FMR na pinagawa ng DA, mas bumababa na ang gastos ng kanilang mga magsasaka sa delivery ng mga produktong pang-agrikultura sa merkado at sa barangay poblasyon Tupi.
Ito yung picture ng movie na lahat ng koleksyon na dito na sa ating bayan, lahat ng yung nalilihan na nagawa natin ang paraan na makumpleto. Isa itong paraan na kailangan sa mga Italian, kailangan pa lang natin ang income, kapartin ng ating mga farmers. Dahil nga may reduce na natin ang transportation cost nyo. Mga kaagri, nagpapatuloy po sa ngayon ang mini ulat sa bayan at Farmers Forum dito po sa Tupi, South Cotabato. Kanina lamang po sa naging mensahe ng mayor nito na si Mayor Reynaldo Tamayo, puno po siya ng pasasalamat sa Department of Agriculture 12 dahil sa mga proyektong ibinigay nito sa dito po sa bayan ng Tupi. Lalong-lalo na itong mga proyekto po na farm to market roads. Maliban po sa mini ulat sa bayan at Farmers Forum, meron din po ginaganap dito sa ating venue na jobs fair para po sa mga naghahanap ng trabaho dito po sa bayan ng Tupi. Sa naging mensahe naman ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datucan na ibinahagi ni Regional Technical Director for Operations Zaldi Buloron, patuloy ang pamamahagi ng ahensya ng mga proyektong infrastruktura sa mga lokal na pamahalaan upang mas guminhawa pa ang buhay ng mga magsasaka sa rehiyon at hindi na mahirapan ang mga ito sa pagdadala ng kanilang mga produkto sa mga pamilihan. Iniulat din ito sa mga dumalo ang mga good agricultural practice at pagbabago sa DA12 kung pag-uusapan ang mga proyekto at implementasyon ng mga ito. Nagkaroon naman ng open forum kung saan ang mga farmer leaders na dumalo mula sa iba't ibang barangay ng Tupi ay nabigyan ng pagkakataon na maiparating sa ahensya ang kanilang mga hinaing. Sila naman ay sinagot ni RTD Buloron at ng mga staff ng mga Agri-Pinoy programs at special programs ng DA12. Pinasaya naman ang mga magsasaka sa pagbibigay ng mga insentibo kung saan 10 ang mga mapalad na nakatanggap ng tig-isang baboy na makatutulong sa kanilang kabuhayan. Ang masasabi ko lang, nagpapasalamat talaga ako sa biyayang nanggaling sa akin, lalo na sa DA Region 12 na nagbigay ng pampasimula ko sa aking babuyan. Nawa dumami ito at pararamihin ko talaga tulong sa aming pangkabuhayan. Salamat sa DA 12. Malaking papasalamat ko kay nanalo ako sa raffle. Itong swine racing, thank you. Kay malaki talaga ang makaitulong ko sa gaya ko na isang farmer. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Carl Ulysses Aguilion. Samantala, dahil sa banta ng mahaba-habang mararanasang El Nino batay sa ulat ng Pag-asa, patuloy na naghahanda ang DARFO 12 upang masigurong hindi makaapekto ng malaki sa mga magsasaka ang naturang abnormal weather condition. Para sa dagdag na detalye, maki-agribalita kay Chad Muñez. Pinaghahandaan ngayon ng Department of Agriculture sa Region 12 ang inaasahang El Nino o tagtuyot sa bansa. Kaugnay nito, pinulong ng DA ang mga municipal agriculturists at city agriculturists ng North Cotabato sa pamumuno ni Provincial Agriculturist Eliseo Mangliwan at mula sa probinsya ng Sultan Kudarat. Ayon kay Regional Technical Director for Operations Zaldi Buloron, layunin na naturang pagpupulong na matukoy ang mitigation plan at kung papaano matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka na maapektuhan ng tagtuyot na inaasahan na mararanasan sa buwan ng Oktubre 2015 hanggang June 2016. Ayon sa kanya, maapektuhan rito ang palay at mais maging ang mga high-value crops. Samantala, inipresenta naman ni Chief of Operations Fe Ibanez ang mga action plan tulad na lamang ng information dissemination of the rainfall, pag-gather ng alternative production areas in Region 12, identification of water source, pag-identify ng immediate needs before and after the El Nino, at ang schedule ng planting date at ang existence ng LGU's intervention. Nipresenta rin ni Rice Focal Person Ray Embajador ang rice situation at ang corn situation ni Director Buloron. Ayon sa kanila, inaasahang bababa ang production performance sa palay base na rin sa forecast ng Pag-asa maging sa mais. Para naman sa posibleng intervention mula sa DA, mayroon itong 5,000 rice seeds at 5,000 seeds para sa mais. Meron din pong shallow tube wells mula sa rice at high value crops program. At kung kinakailangan, maaaring magkakaroon ng cloud seeding operations. Samantala, isinuwa naman ang workshop ng mga municipal at city agriculturists para paghandaan ang El Nino. Kabilang sa dumalo sa naturang pagpupulong ang mga center chief ng research stations na sina Dr. Lorna Bilbar, RCPC Chief Antonino Carino at North Cotabato APCO Ismael Intao. Chat Muñez nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen.
Sa iba pang balita, sumasahimpapawid na muli ang School on the Air program ng Department of Agriculture 12 sa mga piling radio stations kung saan 3 panibagong paksa na naman ang pag-aaralan ng tinatayang nasa 1,000 enrollees sa buong Soc-Sargen. Kabilang sa mga topiko ang farm mechanization, ASEAN Regional Economic Integration at climate change. Mapakikinggan ang School on the Air tuwing Martes sa Bombo Radyo Coronadal mula 1:00 hanggang 1:30 ng hapon, tuwing Sabado sa DXMS Cotabato City at DXND Kidapawan City mula 11:00 hanggang 12:00 ng tanghali. Maaari rin itong mapakinggan sa DXCT General Santos City tuwing Lunes mula 6:30 hanggang 7:30 ng gabi. At para sa ating national news, upang matulungan ang mga magsasaka na malabanan ang mga epekto ng El Nino, hinihimok ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice ang mga ito na magtanim ng drought-tolerant varieties at gumamit ng El Nino-ready technologies sa produksyon ng palay. Kamakailan lang ay naglabas ng ulat ang Pag-asa na ang nararanasang El Nino ay inaasahang magpapatuloy hanggang sa unang quarter ng 2016. Para sa irrigated lowlands, hinihikayat ang mga magpapalay na magtanim ng early maturing varieties tulad ng PSB RC10 o Pagsanhan, NSIC RC130 o Tubigan 3 at NSIC RC152 o Tubigan 10. Sa mga rain-fed lowland rice farmer, dapat piliin nila ang NSIC RC192 o Sahod Ulan 1, PSB RC14 o Rio Grande at PSB RC68 o Sacobia. Ang mga drought-tolerant variety na akma naman para sa uplands ay ang PSB RC80 o Pasig, PSB RC9 o Apo at NSIC RC23 o Katihan 1. Bukod dito, pinapayuhan din ang mga magsasaka na i-apply ang ilan sa mga water-saving technology kagaya na lamang ng pagkontrol ng irigasyon, alternate wetting and drying, aerobic rice, drip irrigation at ang reduced tillage technology. At yan ang naging kalipunan ng ating Agri-Balitaan. Walang patid na pagtutok dito sa Agri Tayo Soc-Sargen. Ang El Nino ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinakaapektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Nino taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Nino, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng kemikal sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang kemikal na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani.
Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at Tijon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may pulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Mas malaki na ngayon ang naiuuwing malinis na kita ng mga magpapalay sa Isulan, Sultan Kudarat. Ito ay dahil sa mga farm-to-market road na ipinagawa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Philippine Rural Development Project. Ito ang inilahad ng mga magsasaka at barangay officials na direktang nakikinabang sa mga proyekto. Malaking ginawa kasi ngayon hindi na kami nag-ahawling malayo papuntang bayan. Kasi pinupuntahan na yung sasakyan na malaki, yung mga tinoider, nakakapasok na dito sa namin sa farm namin. At saka doon na lang namin nilalagay sa may kalsada, indiretso na sa pamilihan. Maganda ng pakiramdam at saka wala nang problema sa daanan. Kasi simentado na ngayon. O kahit umulan uminit, walang problema. Itong mga benefits, malaki ang benefits ng mga kwan dito sa mga taga mula rito sa Purok 2 hanggang sa kalapit barangay natin, Purok Matapol, Barangay Simsima ng South Cotabato, Norala. Halos dito na sila dumadaan, sir, dito na namamalingki sa Isulan. Kasi dito mas madali ang travel. Bago pa naging maayos at konkreto ang mga daanang ito, lubak-lubak ito dati, na kung saan tanging mga kalabaw lamang ang nakakapasok upang hakutin ang kanilang mga produkto. Before, sir, dilapidated dito masyado, lubak-lubak. Tapos halos hindi na ito madaanan ng mga malalaking truck. Kasi doon sa drainage mismo, doon sa unahan, maiksi na yung daan. Madaling mahulog yung mga heavy trucks kasi wide man yung kanila. Mga malalaking truck, yon ang dahilan. Kaya may mga ilang truck na nahulog doon sa drainage. Kaya ito na ang tinutukan namin na ito kasi ang daan na connecting to South Cotabato na dati pa na pinabayaan. Dati noong mga early 80s, 70s, hindi madaanan to ng sasakyan. Halos ang makadaanan dito kalabaw yung karitila. Kumbaga yung kinakargahan ng palay. Hirap na hirap kami maglabas ng aming produkto noon kasi yun nga,
abot ng tubig yung ng karitila namin. Hasta yung palay na inaano namin, pagdating sa pamilihan, basang-basa na. So ngayon, mas malaki pang ibabawas. Mababa ng presyo, tapos mababa pa yung balik naming pira pag-uwi. Nung una, mahirapan kami kasi kahit karo hindi makadaan, kalabaw lang. Ayon sa mga magsasaka, napakalaking ginhawa para sa kanila ang pangunahing na idudulot ng mga sementadong daanan dahil nababawasan nito ang bigat ng kanilang pasanin sa pagsasaka ng palay sa ilalim ng init ng araw. Sa mga farmers, mas marami dito sir ang lumalabas na mga produkto ngayon. Kasi ito na ang pinakamagandang daan. Isa sa ibang barangay pa sila magdaan. Kasi dati, malaking kabawasan yung dinididak sa amin. Ngayon, meron nga pag walang masyadong reduction yung mababa na wala nang diskwento, diretso na sa presyo na tama. Wala nang masyadong reduction. Yun ang diferensya. Nauna nang sinabi ni Isulan Mayor Diosdado Palyasigi na malaki ang naitalang pagbabago sa sektor ng agrikultura sa kanilang bayan mula nang makatanggap sila ng iba't ibang proyekto mula sa DA. Naging daan din ang mga proyekto mula sa DA ayon sa alkalde na lumawak pa ang physical rice areas ng Isulan mula 7,000 ektarya hanggang 11,000 ektarya sa kasalukuyan. Sa ilalim ng PRDP, higit sa 140 million pesos na halaga ng FMR sub-projects ang ipinagkaloob sa bayan ng Isulan bilang kauna-unahang LGU na nakatanggap at nakapagpatupad ng proyektong infrastruktura handog ng PRDP. Ilan sa mga ito ay ang Purok 2 San Martin FMR sa Barangay Kudanding at ang Tayugo Paladong FMR na pinakikinabangan na ng daan-daang magpapalay ng bayan ng Isulan. Dahil dito, lubos ang pagpapasalamat ng mga magsasaka dahil sa tulong ng DA sa kanila upang matamasa ang kasaganahang matagal na nilang inaasam-asam. In behalf of the Barangay Council o Barangay Kudanding, pinapabot po namin ang aming pagpapasalamat sa kay Mayor Dado mismo kasi siya ang nag-download ng counterpart ng pundo nitong project na to. And then sa PRDP po natin na sila din ang nagbigay ng principal amounts para ma-implement itong project nito po, sir. Kaya nagpapasalamat ako sa ating gobyerno, lalo na kay Binoy, na sa tulong ng PRDP, nabigyan kami ng ganitong project na hindi namin inakala na darating. Kasi noon, parang kwento lang. Ngayon, ito aktual nakikita na namin. Dapat kinabangan na namin. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Ako po si Kagawad Lolita Corpus ng Malamote, Kabakan, Cotabato. Lately, mayroon kaming na-receive na Hyta seeds na galing sa region po. Hingi din po kami ng rice reaper. Saka mayroong project din po ang Barangay Council na MPDP at saka solar dryer na ipasa sa
organization ng farmers para ingatan po ito. Noong wala pa pong warehouse ang Malamuti po, ang mga farmers ay ang nangyayari po ay pinagbibili lahat ang mga ani. Wala pong naiiwan kasi po wala silang bodega na pwede nilang itago yung mga harvest nila, lalong-lalo na pag basang-basa po ang kanilang harvest ay talagang pinagbibili po. Ngayon na mayroon pong solar dryers na binigay ang DA po sa barangay namin, na-utilize po yun para matulungan ng mga farmers sa Malamuti upang mabilad ang kanilang mga ani. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating gobyerno dahil natutugunan po nila ang mga kailangan ng mga farmers, lalong-lalo na sa mga pag-increase po ng productivity ng rice para sa ating mga komunidad dahil ito po ang mga pinaka-basic na kinakailangan ng mga tao sa barangay. Sana po in the future, mas marami pa pong mga project na may bibigay po sa amin, lalo-lalo na interesado po ang mga tao na makakatanggap po ng mga bagay-bagay na nakakatulong po sa kanila. Ako po si Rizal Dinadura, presidente ng Samahan ng Masigasig na Magsasaka dito sa Barangay Malamuti. Noong una, wala pa kaming dryer, kanya-kanyang bilad yung product ng mga magsasaka dito. At ngayon, mayroon ng dryer, iniimbak na dito ang palay, dito rin binibilad. Kung alimbawa, basa masyadong kuwang ipinapabili na nila, hindi na binibilad dito. Maganda na ngayon kay may dryer na dito dahil kung minsan nag-aagawan ng ng biladan, ngayon kay may dryer na dito na binibilad yung palay. May mga project kaming nakuha dito sa Barangay Malamuti, yung katulad ng reaper at saka yung yung trailer. Yun ang ginagamit namin. At saka itong budiga. At yung yung seeds and fertilizer, may natanggap din kami. Malaking tulong po yung seeds at fertilizer na naibigay sa amin dahil itinatanim namin ng mabuti dito sa amin kasi yung iba walang mga walang mga seeds. Yun, nabibigyan na sila ngayon. Ang masasabi ko sa DA, maraming salamat po sa mga binibigay nilang mga project at saka yung mga fertilizers and seeds. Yun po ay pag-iingatan namin at saka palalaguin yung mga nabigay sa amin.
Mga ka-agri, hindi lamang mula sa mga magsasaka at mangingisda, kundi namumutawi na rin mula sa mga labi ng ating mga lokal na opisyal na episyente at maayos na ipinatutupad ng kagawaran ng pagsasaka ang mga proyekto nito sa pangunguna ni Secretary Proceso Alcala at Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Ano-ano kaya ang kanilang masasabi? Narito, panoorin natin. We were invited to in the distribution of those farm machineries last month at Marbal, and we're happy to see that the Department of Agriculture had been giving a lot of farm equipments to the farmers, and it is a good manifestation of the desire of the national government to empower, of course, our farmer. And many of those were received by the Cotabato farmers, and we're happy that at last, our quest for a better agricultural production and to improve the livelihood of the farmers here are answered by the effort of the national government. We're happy with the performance of Director Datukan. Actually, she is one of the most active director of the Department of Agriculture that was assigned, that is assigned here in Region 12. And she is from Kidapawan City. Una, mabuhay kayong taga-DA. At secondly, salamat sa inyong napakaraming proyekto sa amin dito sa North Cotabato. Sana naman po ito'y tuloy-tuloy na mula sa irigasyon, farm implements, support to the farmers, etc., livestock. At kami nagpapasalamat na sana ay hindi na ito hihinto. Salamat na mabuhay po tayong lahat. Alam mo, yung mga machineries natin, yung mga farm-to-market roads natin, at ito yung ating mga teknolohiya na binibigay ng ating partner, ng Department of Agriculture, Bureau of Fires, Bureau of Fisheries, at saka itong mga makabagong pamamaraan sa pag-aani ay napakalaking bagay. Na-empower kasi yung mga magkasaka, marunong na silang palakasin kung paano palakasin ang kanilang kooperatiba, ang kanilang hanay. Empowered sila in the sense na alam nila kung ano ang kailangan nila at alam nilang magreklamo kung hindi tugma yung mga programa at proyekto at kung merong mga kakulangan, madaling gawin ang counter-checking. Pero ang farm-to-market roads ay napakalaking bagay, lalo na sa transportasyon ng ating mga produkto. Siyempre, yung mga livestock na binibigay, yung mga pasilidad para gawin mong kin-dry, yung mga produkto dahil yun ang mabibigay sa'yo ng magandang presyo from mechanical dryer and other efficient equipments are really helping a lot. Yung mga traktora na hindi kayang bilhin ng mga magsasaka at kaya nang ipamigay sa mga kooperatiba na may angkop na equity para maramdaman naman nila yung kanilang partisipasyon at counterpart. Importante din po yun. Kaya nga ako natutuwa kay Regional Director Amalia Datukan, kaya nga sabi ko nga kay Secretary Prospero Alcala, napakagaling ng Regional Director namin sa probinsya ng Cotabato dahil siya ay taga North Cotabato sa buong rehiyon. Dahil siya mismo ang nangunguna at nagpapasiguro na
hindi lamang nakatutok sa isang probinsya ang programang agrikultura, kundi palakasin kung ano yung mga nangungunang produkto ng bawat probinsya. Then we complement one another in that aspect. Kung halimbawa, dito sa Sarangani, malakas dito ang isda dahil nandyan yung tuna at iba pa. Malakas dito sa amin yung palay dahil kami ang nangunguna sa buong rehiyon. Kaya nagkapasalamat kami dahil palaging maganda ang relasyon ng aming municipal agriculturist, provincial agriculturist, all the way sa rehiyon. Dahil kahit na-devolve sila, hindi nawawala yung malasakit commitment na unahin talaga ang pangangailangang agrikultura, lalo na sa Rehiyon 12. Secretary Alcala, maraming salamat sa lahat ng suporta. Ngayong administrasyon ni President Aquino, ramdam ng mga Irrigators Association, ramdam ng mga mangingisda, ng mga nagtatanim ng kakao, ng palay, ng mais at iba pa, lalo na sa probinsya ng Cotabato, dahil nakikita mo ang mga farm machineries, nakikita mo ang mga livelihood assistance, ang mga livestock, ang mga farm-to-market roads, no? At dahil na rin siguro magagaling ang mga nataga-Rehiyon 12 na nandiyan naman si RD Amalia Datukan na nagpapasiguro ng lahat ng mga agriculturists ng probinsya at ng munisipyo ay may angkop na kaalaman na technical at mapaiabot sa mga farmers ang mga suportang financial, livelihood, farm-to-market roads. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programang linggo-linggong naghahatid sa inyo ng mahalagang impormasyong pang-agrikultura. Kung nais po ninyo maging updated sa mga proyekto ng Department of Agriculture, sundan lamang po ang aming Facebook account at iba pa naming mga social media account. Huwag niyo pong kaliligtaang subaybayan ang ating isang oras na programa sa mga sumusunod na broadcast outlets. Mga ka-agri, kung may mga topics o mga technologies po kayong nais may feature dito sa ating programa, i-post lamang po sa Agri Tayo Soxargen Facebook page o di kaya ipadala sa aming hotline number. At nanatili pong bukas ang ating tanggapan upang tumanggap ng mga nominasyon para sa Gawad Saka Search. At narito po ang mga kategoryang maaari ninyong pagpilian. Mga ka-agri, narito po ang iba pang mga storyang dapat yung abangan sa ating episode next week. Mga ka-agri, bibisitahin natin ang itinuturing na main tourist destination sa Tacurong City, Sultan Kudarat, ang Baras Bird Sanctuary. Sa lungsod din makikita ang organic chicken production area na talaga namang in demand ngayon. At hindi rin nating palalampasing makapanayam ang ilan sa mga farmer groups na nakatanggap ng proyekto mula sa DA. Antabayanan po ninyo lahat ng yan next Saturday. Sana po ay sa susunod na linggo ay samahan niyo pa rin po kami sa ating tuloy-tuloy na pagtuklas sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Soxargen.